Bakit tapos na ang pangarap ni Kai Sotto na makapasok sa NBA? Maraming fans ang nagsasabi na masyado ng maraming draft ang dumaan pero walang kumuha sa ating kababayan at tumataas na ang edad neto. Marami ang nagsasabi na para na raw tapos ang NBA dream ni Kai Sotto dahil sa ilang kadahilanan na nagtulak sa opinyong ito. Una, hindi siya na-draft noong 2022 NBA draft at simula noon ay naglaro na siya sa iba't ibang liga, NBL sa Australia at B-League sa Japan, pero hindi niya nakuha ang expected playing time at minsan hindi na rin nakakuha ng sapat na focus mula sa mga NBA scouts. Pangalawa, may mga nagrereklamo sa social media na mabagal daw ang galaw niya, kulang sa athleticism, at hindi makakasabay sa ritmo ng NBA. Pangatlo, napakalaki ng pressure sa kanya bilang next big thing ng basketball sa Pilipinas na lalo pang dumami nang nag-viral daw ang hype sa kanya lamang dahil sa height na hindi naman daw sapat para makapasok sa NBA. Bukod doon, naligaw daw sa tamang landas ang career development ni Kai dahil hindi siya napunta sa NCAA o Europe para lalong mag-develop kundi pumili ng J-League Ignite at nag-move lang sa iba't ibang liga na sinabing nakasagabal sa kanyang paglago. Dagdag pa rito, noong Enero taong 2025 lumabas ang balita na nagkaroon siya ng ACL tear na malaking setback sa kanyang pisikal na kondisyon at ayon sa ilang Reddit users, ang injury na ito raw ang pwedeng mag-close na talaga ng NBA aspirations niya. Sa mata ng ilan, malaking senyales ito na baka hindi na siya makabalik ng pantay para sa NBA level sa tamang panahon. Sa kabila nito, marami pa ring nagsasabi na hindi pa tapos ang pangarap niya. Sabi ni Jeremy Lin noong Marso taong 2025, he definitely has time, batay sa kanyang sariling karanasan bilang undrafted player na kalaunan ay nagsilbing Linsanity. Suportado rin siya ng teammates tulad nina Justin Brownlee at Coach Tim Cohn na naniniwala sa kakayahan ni Kai at ang tingin nila good enough to play in the NBA at should be in the NBA. Ayon kay Brownlee, may mga pagkakataon at skills pa siyang pwedeng i-hone lalo na kung bibigyan ng consistent playing time sa international competitions na pwedeng magbukas muli ng pintuan patungo sa NBA. Isa pa, nakikita ng ilang eksperto na may potensyal si Kai kung pupunta siya sa Europe, makakasabay siya sa mas mataas na physical at technical level at makakapagbukas ng mga scout eyes gaya ng pumili ng Euroleague tulad nina Luka Doncic, Rudy Gobert, Kristaps Porzingis. Meron ng offers para sa kanya mula sa malalaking clubs sa Europe tulad ng Real Madrid at Barcelona. Pero piniling maglaro sa Japan B-League dahil mas comfortable daw sa kanya ang system working at pagiging wing type player kaya sa mata ng ilan, maaaring nagkamali ng timing o strategy kung nasaan siya ngayon. Sa kabuuan, may mga naghuhusga na tapos na ang NBA dream ni Kai dahil sa injury, hindi sapat na performance, development path at pressure. Pero may mas maraming naniniwala na hindi pa huli ang lahat lalo na't marami pa rin ang nagsasabing may talent siya at may mga ranggo pa siyang pwedeng tahakin tulad ng Summer League, Veteran Camps, FIBA World Cup, at PS Sports, kasama na ang pag-alis ng injury. At tulad ni Lin at Brownlee, naniniwala sila na basta recover siya ng maayos at tuloy-tuloy ang paglinang sa laro niya, pwede pa rin siyang magtagumpay at magkaroon ng niche sa NBA kahit hindi agad pero posibleng later in his career.